Naba ko diha. Ngayong hapon po ay ang pagdiriwang natin sa Lord's Supper at kailangan po nating paghandaan ito sa ating mga puso at bukas na tenga at dumako tayo sa salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 ating pong basahin. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Nais ko pong bigyan ng pansin ang verse 25 to 26, pagpatuloy natin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Now, verse 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang sabi po sa 26, sa tuwing kainin natin ang elemento, ang tinapay at inuman natin ang kopa, ang sabi po sa karugtong, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Now, ang pagkakasabi po dito sa Ingles, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Yung salita pong you proclaim, ang ibig pong sabihin, inyong ipinapangaral. Kaya sa tuwing tayo po ay nagtitake ng element at umiinom sa cup, actually, nangangaral tayo. Nangangaral tayo ng salita ng Panginoon. At nais kong tignan natin ano itong ipapangaral natin. Anong eksaktong mensahe ang ipinapangaral natin. Kaya nga kung tayo po'y nangangaral sa tuwing tayo ay kumakain ng tinapay, meaning to say, tayo po ay mga mangangaral. Yun po yung paksaron. Tayo ay mga mangangaral. So ano ang message? Puntahan natin ang salita na kung saan pinagmulan nito doon sa Isaiah 53, 800 years before Christ, before His birth, or 700 to 800 years before Christ's birth, at ipinahayag na ni Isaias kung ano yung ipoproclaim natin. Isaiah 53, basahin natin ang verse 3 hanggang 12. Ganito po ang sabi. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan at gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig.
gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Verse 8, sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inaliw siya at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng ating bayan. Ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling. Pahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila at kanyang hahatiin ng samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Iyon po ang mensahe po ng Ebanghelyo na ating ipinapangaral sa tuwing tayo po ay tumatanggap nitong elemento tinapay at ang kopa. Now, dito mga kapatid, bago tayo dumako sa 5 puntos ng mensahe ng Lord's Supper na ating naipapangaral, manalangin muna tayo. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa hapong ito sapagkat dumating na naman ang katuparan ng inyo pong utos sa amin na ito'y amin pong ipagdiwang. Hindi ang Pasko, hindi ang iyong kapanganakan, bagamat nagpapasalamat kami, ngunit ang iyo pong ipinag-uutos sa mga mananampalataya ay ang unang ordinansa, ang siyang bautismo bilang pakikiisa sa kamatayan at muli mong pagkabuhay at ganapin ang ikalawang ordinansa, walang iba kundi ang banal na hapunan na ginagawa ng buong iglesia na iyo pong pinagtipon na makatanggap ng mga aral tungo sa aming kalaguan habang kami naghihintay sa iyo pong muling pagparito. Kaya salamat po Panginoon, bahagi ito sa kalaguan namin na kami po Panginoon ay makapangaral ng napakadakilang ebanghelyong ito na aming unang natanggap. Maraming salamat po, pagpalain po ninyo ang aming pong pakikinig at pangtagnap ng iyong mensahe. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mayroong 5 puntos ang mensahe rito na ating naipapangaral sa tuwing tayo po ay nagtitake ng elements sa Lord's Supper. Unang-una pong mensahe na ipinapahayag dito sa verse 3 ng Isaiah 53, ang pagtakwil sa Panginoon. Ang pagtakwil sa Panginoon, yan po ay isang dakilang mensahe na para bang inaapi, ngunit kailangang mangyari para sa ating kapakanan. Basahin natin verse 3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan at gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagan. Now take note doon, hindi natin siya pinahalagahan. Napaka bigat po yan kung ating pong bibigyan ng pansin. Sapagkat ang kausap dito ni Isaias ay mismong bayan ng Diyos. Ang kanyang tinubos mula sa pagkalipin sa Ehipto. Silang gumaganap ng banal na hapunan, ngunit sila pa yung unang nagtatakwil sa ating Panginoon. Ganon din sa atin. Before tayo
maging mananampalataya, itinakwil natin ang Diyos, pinagtatawanan natin ang ating Panginoon. Kaya ang mensaheng ito sa tuwing tayo po'y tumatanggap, actually, mensahe sa atin, ikaw ay nagtakwil sa Panginoon noon. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos na ikaw ay kanyang kinuha mula doon sa lusak ng kasalanan upang makabahagi ka sa pag-alaala ng banal na hapunang ito. Siya'y nagdusa, siya'y sanay sa kalungkutan, siya'y pinagkublihan ng mukha ng mga tao. At ito hindi maunawaan ng mga taong hanggang ngayon hindi pa rin nila pinapahayag ang kanilang pananampalataya kay Kristo, na sila po mismo ay nagtatakwil sa Panginoon hanggat hindi nila ginaganap ang ordinansang ito. Masasabi ko sa iyo, mananampalataya ka, yes, naniniwala kong mananampalataya ka, pero how can you prove it? Paano mo may papatunayang mananampalataya ka? Dapat kabilang ka sa mga tumatanggap ng banal na hapunan. Kabilang ka na tumutupad sa ordinansa ng Panginoon na ikay dapat bautismuhan at ikay mapabilang sa isang lokal na iglesia. Yan, di ba't yan ay isang pagtatakwil sa ating Panginoon? So tayo po, sa tuwing tayo po ay nangangaral, ay nagtitake ng elements, mga kapatid, nangangaral ito sa atin, sa sarili. Tandaan natin kung gaano ka makasalanan before. Ito'y nangungusap sa akin, hindi dahil tayo may privilege na tayo makabilang doon sa tatanggap ng elemento. No, ito po'y nangangaral sa ating sarili. Tignan mo sarili mo. Mananampalataya ka na. Pero nagagawa mo pa rin magtakwil sa Panginoon. Now, hindi ko na isa-isahin yun. Kasi alam kong masasaktan tayo. Tinatakwil natin, binabaliwalan natin ang kanyang biyaya sa atin kung saan tayo po ay dating nananakwil sa Diyos, ngunit tayo po'y kanyang kinahabagan. Ito po'y nangungusap. Kahit sa ating pagbabasa, alam natin, nangungusap pa rin ang Panginoon, nangangaral sa atin ang Panginoon. Na tayo po ay matigas ang ulo, tayo po ay maraming dahilan, tayo po ay nagkakasala ng lihim. Tayo po ay pinapangaralan ng ating sarili, lalo na po ang mga ngaral. Bago siya mangaral ng Ebanghelyo na marami pong tinatamaan, maraming nakikinabang, dapat una muna siyang nakinabang. Una muna siyang dapat magsisi ng kanyang kasalanan bago niya hayaang ibigay ang banal na salita sa iba. Kaya nga po, ito po ay mensahe na naipapangaral natin mismo sa ating sarili ng ating pagtatakwil. Ikalawa, naipapangaral natin ang mensahe ng pagpasan ng kasalanan ni Jesus. Verse 4, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Sinong kausap muli rito ng propeta? Mismong ang mananampalataya, ang Israel. Unang-unang sinasabi, ito'y nagpipreach sa akin, nagpipreach sa atin, na pinasan ni Kristo ang iyong kasalanan. Kung hindi pinasan ni Jesucristo ang iyong kasalanan, hindi ka mapapabilang sa mga tumatanggap ng banal na hapunan. Ito maliwanag na sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 2, verse 23 to 24. Ganito ang sabi, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahatol na may katarungan. Well, ito'y aral sa atin. Kapag tayo po'y sinaktan, kapag tayo po ay nililibak, ay ipagtiwala natin sa Diyos. Huwag na tayo magsalita, huwag na tayo lumaban. Yung example natin, si Christ. Hakbang, biyapak ni Kristo ang ating tinatapakan as Christian. Sapagat ito po ang pagkakatawag sa atin to be conformed to the image of His Son. Then 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Kung nagawa ni Kristo ito na hindi siya gumanti, hindi umimik,
Dahil siya ang nagpasa ng ating kasalanan, nagpipreach ito sa atin. Ano bang ginawa ko? May sama ba ako ng loob sa aking kapwa ngayon? May galit ba ako na hindi pa nare-resolve? Nananatili ba ito? Nagkakatinginan ba kami ng mata sa mata every morning, every Sunday, every Wednesday? Tanda natin, pinasa ni Kristo yung kasalanan ito. Dapat huwag tayo magpasa ng ating sariling kasalanan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa kasalanan. Ibig sabihin ng mamatay ay to separate. Dapat separate na tayo sa ating kasalanan. Hindi tayo dapat alipin. Hindi tayo nagbibinbin ng sama ng loob sa ating kapwa. Ginawa ni Kristo ito upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Ito po ang kadalasang ginagamit ng maraming reliyon, even Christians, na sinasabi, tumingin ka lang kay Kristo, tignan mo ang kanyang mga latay, yung cancer mo, yung hubag-hubag mo dyan, gagaling yan. Kaya marami po ang pumupunas po sa tagiliran ni Hesus Kristo kasi may karamdaman siya. Yan ba yung meaning dyan? Yung sakit po dyan, mga kapatid, tinutukoy, iba po ang Hebrew word dyan, koli. Ang ibig sabihin ng koli, kalamidad na nasa iyo. Yung kalamidad natin, yung sakit nating nakakahawa, nakakasira ng buhay ng kapwa, nakakasira ng buhay sa sarili, which is sin, kasalanan po yung karamdaman sinasabi dyan. Yung karamdaman dyan, yung po yung calamities na taglay natin, pinasan ni Kristo upang tayo gumaling sa kanyang mga latay. Tanda ng kanyang latay, mga kapatid, kung paano tinanggap ni Kristo ang pagdurusa na dapat tayo ang magdusa dahil tayo yung may kalamidad sa buhay. Kaya sabi po sa verse 4, tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman, ang ating kalamidad, ang ating pong sakit na nakakahawa at nakakapatay sa ibang kapwa. At dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinerapan. Sa Kanya lang, si Diyos lang. Hindi tayo mangyari sa ganon. Siya lang yung nahirapan. Isa pong bagay na kung saan nangangaral sa atin, binabaliwala natin ang pagpasa ni Kristo sa ating kasalanan dahil tinuturing natin na tayo po ay isang taong matuwid. Hindi ko kailangan tanggapin si Kristo sa buhay. Hindi ko kailangan magpasakop sa Kanya. Hindi ko kailangan magpasakop sa siyang iglesia para ako'y turuan palagi. Alam ko ng lahat ng bagay. Mga kapatid, si Jesus sinampas. Sabi natin, sinampas siya ng Diyos, sinaktanan sa Diyos, pinerapan siya ng Diyos. Ating kinukutya ang ating Panginoon. Kaya minsan, nakakalungkot isipin, mga Kristiyan, narinig ko, nagbibiruan at ginagawang katatawanan si Jesus Christ. Yan po'y pangungutya. Katumbas siya ng pagsampal kay Kristo sa kanyang mukha nung siya po'y pahirapan. Huwag nating gawin sapagkat tanda natin, pinasana ni Kristo ang ating kalamidad, ang ating sakit na hindi dapat makahawa sa iba. So ikatlo, ano pong mensahe? Anong puntos sa mensahe? Unang puntos, ang pagtakwil sa Kanya. Ikalawang puntos, ang pagpasa niya ng kasalanan. Ikatlong puntos, ang paghalili sa atin. Ang paghalili sa atin. Verse 5 to 8. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siyang nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Kita niyo? Siya yung humalili sa atin. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Pinatawad tayo. Verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naligaw.
Lahat tayo, tulad ng tupang ligaw, walang sino mang makakatagpo sa atin. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Pero sabi po, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Tayo yung tupang ligaw. Ngunit dahil po sa Diyos, sa biyaya niya, tayo po ay pinagtagpo. Siya yung humalili, siya yung kapalit. Substitution yung tinatawag sa doktrina natin, sa theology. Substitution, si Kristo. Imbis tayo yung nakapako doon, imbis tayo yung gidunggab diri, imbis na tayo nilalatigo, imbis tayo dinuduraan, tayo yung mga sinasampal, tayo yung sinasambunutan, tayo kinukurunahan. Si Jesus ang gumawa niyan. Pagkatapos, hindi mo pahalagahan ang panawagan ng Panginoon na siya'y iyong sampalatayanan upang ikay maligtas? Pagkutya yan. Ilang mensahe pa bang dapat mong mapakinggan upang ikaw ay kumbinsidong ikaw nga ay isang mananampalataya? Second Corinthians chapter 5 verse 21, ganito po ang pagkasabi. He made him who knew no sin. Ginawa raw siya para sa ating kapakanan na kasalanan na siya mismo hindi nakakilala ng kasalanan o walang bahid pagkakasala si Kristo, ngunit siya ang nagdusa ng kasalanan ito. Upang sa Kanya tayo maging katuwiran ng Diyos. Now, tingnan natin. Yung ating pong pagiging katuwiran, yung pong ating paghingi po ng forgiveness, hindi dahil sa ito'y ginawa mo dahil inutusan ka. Hindi ito'y ginawa mo dahil kinakailangan. That is legalism. Legalismo yan. Ikaw ay nagsisisi dahil kinamatayan ka ni Kristo. Humalili si Kristo sa iyong kasalanan. Anong dapat mong gawin? Alam naman natin ang pagsisisi, ang likod niyan ay pananampalataya. Hindi ka pwedeng magsisisi kung walang pananampalataya at hindi ka pwedeng manampalataya kung walang pagsisisi. Both. Kaya nga hindi po dahil sa inutos sa iyo, uy, magsisihan mo yan. Ganyan, ganyan. O di kaya kailangan ko para makuha kong pabor ng Diyos. No. Legalismo yan. Wala sa grace yan. Ang grace is this. Kinuha ni Kristo ang iyong kasamaan. Kaya buong puso at pagmamahal mong isusuko ang iyong nagagawang kasalanan because Jesus, our God, is faithful and just to forgive us. Tapat ang ating Diyos na tayo patatawarin. Kanina binasa natin 1 Peter chapter 2 verse 23, basahin natin 24. Ang sabi dito, and He Himself bore our sins in His body on the cross. Siya mismong humalili sa atin so that we might die to sin and live to righteousness, for by His wounds you were healed. Alam nyo, napakabiyaya po tayo mga kapatid. Pero kung minsan sa ating buhay, gusto natin magbago yung ating mga anak, inuutusan natin legalismo ang ating pamamaraan. Hindi po tayo umaasa o naghihintay sa biyaya ng Diyos na siya mismo ang kusang magbibigay ng kanyang buhay kay Kristo. Ang kailangan natin is guidance and love to our children. Si Kristo ang umalili sa ating kasalanan. Siya isang walang imik. Siya yung naghanap sa atin kapag tayo po'y ligaw. So yung ika-4, ika-3 punto ng mensaheng napapangaral natin sa tuwing tayo po ay nagtitake ng Lord's Supper. Una, pinapangaral natin ang pagtakwil sa Kanya that nagpipreach sa atin. Ikalawa, pinasan niya ang ating kasalanan. Yan ay nagpipreach din sa atin. Pangatlo,
Siya po ang humalili sa atin imbis na tayo. Kaya lalo pa nating mahalin, i-devote ang ating buhay sa Kanya. Sapagkat wala po siyang pag-alilangan na humalili sa lahat ng dapat kaparusahang para sa atin. Then, pang-apat po na puntos ay ang pagkalibing niya. Pagkalibing niya. Verse 9. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama. At kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Ang pagkalibing po ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi po espesyal. Hindi po siya nilagyan ng isang groto, nilagyan ng ganito. Di tulad ng ginagawa ngayon sa ating panahon, very special si Christ. No. Si Christ ay inilibing sa hiniram na libingan. At ang kasama niya ron, pawang masasama, dahil si Kristo ay para sa mga makasalanan. Ngunit, siya rin po ay kasama ng mayaman, sapagkat si Kristo rin ay para sa mayaman, ngunit aba pagdating sa Espiritu. Hindi po mayabang. So anuman ang ating pong nagagawang kasalanan, hindi ibig sabihin ang Panginoon lumalayo sa atin kapag tayo gumagawa. No, siya po'y para sa mga makasalanan. Hindi siya naparito para hanapin ang mga walang sakit o ang mga taong matutuwid, kundi hinahanap niya rito ang mga taong ligaw at makasalanan. So yun po ang dapat ipahayag natin. Kung ating pong i-share po ang gospel, kung mag-share tayo sa Bible study, ito yung 5 puntos ang inyong ibahagi. Yung pagtatakwil, yung pagpasa ng kasalanan, yung paghalili sa atin, at pagkalibing, and lastly, na puntos, ang pagkabuhay muli ni Kristo. Verse 10 to 12. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. It's all by God's will. Providence yan. Itinakda na yan. Na si Kristo'y mabugbog. Hindi gulat ang Panginoon. Bakit ako bubugbogin ninyo? Bakit hindi si Judas? Bakit hindi si Barabas? Sila yung masasama. Pero walang imit si Kristo dahil ito po itinakda na para sa kanya. Thy will be done. Yan ang prayer niya nung gabing siya'y hinuli. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabubog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog, pangkasalanan, ano pong mangyayari? Makikita niya ang kanyang supling. Makikita niya kayo. Yung mga sumampalataya sa kanya. Makikita niya. Ang kanyang supling, pahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. 11, kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa. So nakita nyo, nakatakda yan. Sapagkat kung walang kamatayan, wala pong bubunga. At masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Ariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Ibig sabihin, binuhos mga kapatid, kapag nagbuhos ka ng isang pitsel na tubig, pag binuhos mo, ubos lahat. Ganun po ang ginawa ni Kristo. Talagang buong kalooban niya, naibuhos niya ang buong buhay niya para sa ikaliligtas noong mga sasampalatay sa Kanya. Ibinilang na kasama ng mga lumalabag, gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. So, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, kinalugdan siyang mabugbog. Ngunit makikita niyang bunga ng kanyang paghihirap, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa. Ngunit aani siya ng mga mananampalataya. Naunawaan natin
ang kabanalan po ng Lord's Supper. Hindi ito basta pupunta ka na lang para mag-take, kundi isipin mo, nangangaral ito sa iyo kung gaano katindi ang ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi ito naunawaan ng mga unbelievers. Sapagat ayaw nila na makiisa sa banal na punang gawayong ito po ay libre sa lahat ng mananampalataya. Sa lahat ng magbibigay ng kanilang buhay bilang anak o alipin ng Diyos na mamumuhay sa ilalim ng kanyang pagtuturo hanggang sa kanyang pagbabalik dito sa lupa. Kung tayo'y may nagawang kasalanan, ito'y paghamak sa biyayang kapatawaran ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi nga ni Pablo sa ating teksto, 1 Corinthians 11:26, kung tayo po ay may nagagawang kasamaan ngayon at nangangaral sa atin, huwag mo munang i-take ang tinapay hanggat hindi ka nag-confess. Hanggat hindi mo inamin sa iyong sarili, Panginoon, patawarin mo ko. Then take that. Bakit? Pangako ang Diyos eh. 1 John 1:9, if we confess, admit our sins, He is faithful and just to forgive us. Hindi naman mahirap yun. Kaya nga, sa tuwing tayo magtitake, siyasatin natin ang ating sarili. Ang sabi po sa 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Gaano kabigat yun? At hanggang sa dumating siya, magpapatuloy tayo na dapat lumago, tumibay yung ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pag-celebrate ng Lord's Supper. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon na sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Marami pong maling interpretation dito. Maraming Kristiyano members nagsasabi, hindi ako magtitake ngayon kasi may kasalanan ako. Yan ba ay isang pagkapahayagan ng pananampalataya? Hindi po. Yan po'y kapahayagan ng paghama kay Kristo, hindi pala sapat yung ginawa ni Kristo sa krus na mapatawad ang iyong kasalanan ngayon. Kaya kabaliktaran yun. Kaya maraming, sa Katoliko pa ako, maraming hindi nagkukuminyon dahil makasalanan pa raw sila. Ay sino bang hinahanap ng Panginoon? Ang mga makasalanan. Pero mga kasalanang nagpapakumbaba na umaamin. Pero marami ring umaamin ng kasalanan, Panginoon, ako po'y nangangalo niya, pero hanggang ngayon, hindi pa nila iniiwanan. Ako po'y nagkasala, Panginoon, ng sex before marriage. Pero hanggang ngayon, wala po sa tamang proseso ng discipline and restoration. Paghamak yan sa Panginoon. Kaya nga, hindi natin basta pinatatanggap yung mga hindi repentant sinners. Pero kung nag-repent ka na, sino kami na maaari naming hadlangan ang sino mang lumapit sa Panginoon? Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili sa kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Meaning to say, repent mo muna. Ihingi mo ng kapatawaran. Ano mang kasalanan. Amen? Inayahan ko mga kalalakihan na mag-officiate ng ating Lord's Supper, na maupo sa harapan at tayo ay manalangin. Panginoon, napakabanal at sagrado ang banal na hapunan na pinagkakaisahan ng inyong mga tao na handang magpakumbaba sa inyo, aminin anuman pong mga kasalanan
Sapagat ito lamang ang tanging paraan upang kami malinis ninyo at maging karapat-dapat makabahagi sa banal na hapunang ito. Ang kami umamin sa aming kasalanan at ipahayag sa inyo at hingi ng iyong kapatawaran sapagat kayo'y tapat at banal na nagpapatawad anumang karumihan mayroong kami. Sapagat ang Panginoon ang una nang humalili sa amin. Siyang tumanggap ng lahat ng pagdurusa at paghihirap. Lahat ng aming mga karamdaman at sakit, lahat ng aming kalamidad ay tinanggap ng Panginoon. At kami sumasampalataya ng paglilinis na ito ay sapat, Panginoon, na kami po ay lumapit at makisa sa banal na hapunan. Kaya Lord, tinatawagan namin ang lahat po ng iyo pong mga tinawag, mga tinubos. Hindi kami mga perpekto, nagkakasala kami, Panginoon. Mayroong mga bagay na gusto namin gawin, ngunit hindi namin magawa. Mayroong mga bagay na ayaw namin gawin, ngunit nagagawa namin. Kaya ang isa pong kaparaanan ay lumapit sa iyong may pagpakumbabang aminin ito at ipahayag ang aming pong paghingi ng kapatawaran. Salamat po, Panginoon. At mga kapatid, magbigay tayo ng ilang sandali upang bigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa na makalapit sa Diyos sa pananampalataya at humingi ng kapatawaran.